Hindi natin maikakaila na tao ang numero unong sumisira sa mundo. Gaya ng ilang mga residente sa Cebu na aminadong dati, inabuso ang mga likas yaman dahil na rin sa kahirapan. Pero ngayon, sila na ang nangunguna pa para alagaan ang mga gubat. Nakaka-inspire po ang mga kwento ng mga alagad ng kalikasan sa kanilang probinsya at nababayaran pa sila plus kabuhayan. Nilipad pa namin para malaman, buhisan, mga kaibigan ng kalikasan. Climate change. Ito ang pagbabago ng klima at panahon na nagdudulot ng delubyo at trahedya. Ang kinatatakutan ng lahat, unti-unti nang nangyayari. Nararamdaman na rin sa buong mundo. Sa Pilipinas, maraming Pilipino ang apektado ng sobrang init ng panahon. Natutuyo ang mga ilog. At pati pananim, nagkakamatayan. Umabot na kasi ng sobra-sobra sa 40 degrees Celsius ang temperatura. Pagpasok naman ng tag-ulan, baha naman ang perwisyo sa mga tao. Kamakailan lang hinagupit ng bagyong Aghon ang Kalakhang, Maynila, maging ang ilang lalawigan ng Quezon, Samar, Masbate at Cebu. Ayon sa Pag-asa, katumbas ng 3 linggong pag-ulan ang ibinuhos ng bagyong Aghon. Hindi ito normal sa isang tropical storm. Ayon sa mga eksperto, maraming itinuturong dahilan kung bakit nakakaranas ng sobrang init ng panahon at labis naman na pagbaha kahit simpleng pag-ulan. Ang pinakapunot dulo, ang pagkasira ng kalikasan, partikular na ang walang habas na pagputol ng mga puno sa kabundukan at kagubatan. Sa Queen City of the South, halos 2 oras mula Cebu City, mararating ang Barangay Buhisan. Sa likod ng simple at tahimik na lugar, nakatago ang napakagandang paraiso, ang Buhisan Watershed Forest Reserve. May lawak na 630 hectares ang watershed na ito. Itinuturing na protected area dahil nagkakanlong sa lugar ng samut-saring puno't halaman. Dito matatagpuan ang Buhisan Dam na siyang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng mga residente ng Cebu City. Sa kabila ng benepisyong ibinibigay ng kagubatan dito, minsan na itong nalagay sa alanganin dahil sa walang awang pagputol ng mga puno dito. Ang pag-uuling ang isa kasi sa mga pangunahing ikinabubuhay ng mga residente sa Barangay Buhisan. At isa sa pinakamatagal nang nag-uuling dito, ang 57 years old na si Tatay Guillermo. Pag-amin ni Tatay Guillermo sa Rated Corina, ang pag-uuling na ang kinagisnan nilang kabuhayan. Kwento pa ni Tatay Guillermo, grade 2 lang ang kanyang natapos. Dahil kapos sa pinag-aralan kung ano-anong trabaho ang kanyang pinapasok para kumita ng pera at para mapakain ang pamilya. Isa na rito ang pamumutol nga ng mga punong kahoy na hindi alintana na ito'y masama sa kalikasan. Wala may mga trabaho, wala may pinag-aralan. Putol may kahoy, among ulingon, mag-umma, mangita trabaho sa siyudad, ginagmay, mga kontraksyon. Unay among pamarta sa kanadto. Ang kanyang mga napuputol noon na kahoy, ginagawa niyang uling. Labagman sa kanyang kalooban, ang pagpatay ng ilang puno, wala siyang magawa dahil sa kanyang kinatatayuan sa buhay, isang mahirap. Ito ang naging madaling paraan para may pagkakitaan. Bawat sako ng uling na kanyang nagagawa, kumikita siya ng 250 pesos. Sa loob ng 1 linggo, nakakabenta ng 10 sakong uling si Tatay Guillermo. Aminado siya na mali ang paraan ng pamumuhay na kanyang ginagawa. Kay ang kontraksyon ko dili permanente ang adlaw, mga trabaho ta na wat katrabaho karong adlaw cross manaha kay kontrak man. Wala may trabaho sa ubos dito sa siyudad, sa lungsod. Uli mi nga sa watershed DNR. Tulad ni Tatay Guillermo, dati ring nangangahoy ng mga puno para gawing uling ang 67 years old na si Nanay Leticia. Ayon sa kanya,
kahit matarik at mataas na lugar sa kagubatan ng Buhisan Watershed, kanyang sinusuyod para lang makakuha ng mga pwedeng gawing panggatong at uling. Mangahoy, manguha mig sugnod, nga mag-uling ko, ug di ko wa ko kauling, maglabada ko. Mao gyud na akong panginabuhi. Sir, bisag putig yung lisod. Ato sir, abinin mo sir, 40 ang sako. 30. Pero ang amo mapalit na sir, makapalit kami para makakaon ang mga bata. Palit na lang daw katuhog barbecue nga ulo. Maurag yun ang among madala sa mga bata. Kaya siguro na mo ang bugas. Alam ni Nanay Leticia na masama sa kalikasan ang kanyang ginagawa. Pero limitado ang kanilang mapagkukunan kasi ng kabuhayan. Sinubukan daw niya noong maging labandera. Pero hindi naman daw araw-araw na may nagpapalabas sa kanya. Ang resulta, kapit sa patalim. Ang panguan sa kahoy, kay ngano, ginadili man na kay makatabang man na sa kalingkupan. Kay daghan man kay nanginahanglan, daghan sang malipay ana. Mao na nga, nyawa man jud milaing mahimo sir. Mamunit mig mga tagak nga laya, manluad mi aning mga tuod. Wa man jud milaing mahimo. Nya ako mga anak daghan biya sir. Dili ni ang akong amo dili man usay magpalabada. Unya lisod man jud kay wa ko income anang adlaw. Ako jud man-income ko nga asa ko og pang-income nga para makakonsumo sa akong mga anak. Pero nang simulang maitatag ang Dulhogan People's Association sa Barangay Buhisan, inalok ng permanenteng trabaho sina Tatay Guillermo at Nanay Leticia. Salamat kayo. 10 ng kanilang mga kabarangay kung saan pwede na silang regular na kumita ng pera at makatulong pa sa kalikasan. People can change, ika nga. Sino ang mag-aakala na ang mga dating namumutol ng puno, ngayon, mga numero 1 ng protektor ng buhisan? Si Tatay Guillermo pa nga ang tumatayong presidente ng kanilang asosasyon na siyang may malasakit sa mga likas yaman. Reyes mi aning ling na nami diri sa amo ang asosasyon. Nya ang ako mga katawhan, ako sa tudloan nga pag magtuon tag nga din ata ka mamutol og kahoy, magtuon ta ning mga kuan aron nga mabuhay ang atong mga pamilya. Hunong mi sa pag-uuling kaning pag kuan na mo sa member nami sa People Association. Nga gi ayudahan mi nilang mamiyay mo to nga murag naghinahinay mi makapanguling mi di na kayo kay ngano kun nanami tanom, nanami mahalin mabinta na lang kay naagid mi pero usay lagi po madili ang bayad. Dito sa kanilang tinatawag na nursery, nakalagay ang samot-saring mga seedlings ng mga puno na kanilang inaalagaan, gaya ng langka, nara, molave, kakao, marang, duhat at kawayan. Alam nyo ba na sa kanila bumibili ng mga buto ang ibang kumpanya para sa mga gustong mag-tree planting at pwede itong mabili online? O di ba hindi lang regular na trabaho ang kanilang nakuha sa pagsali sa asosasyon, kundi natuto rin silang magnegosyo at maging high-tech dahil gumagamit sila ng social media. Through participation and community engagement, so the project ensures a stable water supply for Metro Cebu while providing livelihood opportunities for the local organizations. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bolero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro. Naabutan pa ng Rated Corina ang grupo ni Tatay Guillermo at Nanay Leticia nang nagsagawa sila ng tree planting activity sa isang lugar sa Buhisan Watershed.
Katuwang ng grupo ni Tatay Guillermo at Nanay Leticia ang Visayan Electric Company Incorporated, isang subsidiary ng Aboitiz Power Corporation na naghahatid ng maaasahan, abot-kayang halaga at matatag na enerhiya para sa bansa. Sa loob ng 4 na taon, walang tigil ang pagsasagawa ng rehabilitation project ng Aboitiz Group, Visayan Electric at kanilang mga partners sa Buhisan Watershed. The Buhisan Watershed is part of the Visayan Electric franchise. Nag-start itong project na to as an integrated CSR project ng mga Aboitiz business units in Cebu. Watershed, siya yung isa sa mga major sources of water dito sa Cebu. That's why na we found it necessary na i-support namin ang reforestation and at the same time making the area as an ecotourism area for Cebu. Nagiging income generating din sa kanila kasi sa kanila kami bumibili ng mga puno na itatanim, meron kaming tree nursery, tapos sila din yung nagme-maintain ng area na inadapt namin. Bukod sa ito'y maprotektahan laban sa mga abusado, layunin din nila na mabigyan ng solusyon ang nakaambang krisis sa tubig sa Kalakhang, Metro Cebu. People will see that the Buhisan Watershed has dried up kasi dahil sa El Nino. Ang magagawa natin ngayon is to conserve waters. Let's go back to planting trees. It's very important. Nakalimutan na natin na ang mahalaga pala yung mga puno. Now that we're experiencing extreme heat, so na-realize natin na hindi aircon ang solution, mga puno ang solution ng ating problema ngayon. 4 na taon nang pinangangalagaan ng Aboitiz Group ang Buhisan Watershed. Ngayong taon, tinatarget nila na magtanim pa ng 150,000 na mga puno sa 30 ektaryang lupain. At katuwang nila rito ang mga residente, kabilang na sina Tatay Guillermo at Nanay Leticia, na aminadong dating mga pasaway sa kalikasan. Pero ngayon, sila na ngayon ang mga tagapangalaga at kaagapay. So Tatay Guillermo, ano-anong klase naman ang mga itinatanim nyo dito? Marami yan, ma'am. Tugas, nara, mulabi. Ang mga puno talaga? Malalaking puno. Ganyan pala. Ano yung nara dyan? Langka, ma'am. Langka? Okay. Paano nyo naman malalaman kung yung ganito ay pwede nyo nang itanim sa lupa? Amo na siyang, ma'am, tanawon ma'am, yan, kunana siya gamot para nga, magigit siya nga mabuhi nga mong itanom dito. Namin nilungag dito, amo ni siya itanom, ug lapas na sa roller. Paglagpas sa ruler. Ganyan, 1 foot. Siguro na mo nga mabuhi. Ayun, okay. So matibay na siya pagka ganon. Dahil sa pagbabagong buhay ni Tatay Guillermo, Nanay Leticia, kasama ng kanilang mga kabarangay, ay malaki na ang ipinagbago ng Buhisan Watershed. Dahil dito, malaki na rin ang ipinagbago ng kanilang buhay. Ang mga dating isang kahig, isang tuka, ngayon ay may regular ng kinikita dahil sa pagtatanim ng mga puno at halaman. Ang dating namomroblema sa kanilang mga kakainin, ngayon nakakakain na ng 3 beses sa isang araw. Napag-aaral na ng maluwag ang mga anak at apo. At naibibigay na ang ilang pangangailangan ng kani-kanilang pamilya. Simula nang sila'y maging parte ng samahang pumoprotekta sa kagubatan. Sa kasalukuyan, 15 taon nang kasangga ng kalikasan, sina Tatay Guillermo at Nanay Leticia. Tinalikuran na nila ang pangangahoy at pag-uuling. Nangako silang kailanman hindi na muling babalik sa ganoong klase ng gawain. At may panawagan sila ngayon sa ating mga kababayan. Sid, ang among pagpananong kahoy diri importante kayo kay ang kani among pananong kahoy muhatag siya tubig. Mo unay mga langgam kahayupan makakaon siya. Mo nga niabot ang asosasyon. Mangundang nami og pagpanguling, pagpangwag kahoy sa gubat. Ang among atimanon kanina lang among asosasyon magtanom og mga sidling. Diri sa duluga sa asosasyon sa amo ang linga mga sitio Cebu. Nga kinahanglan jud ta magnanom og kahoy. Nga kanang kahoy nga makahatag og tubig kay makatabang na sa katawan sa siyudad
o kanang kahoy makatabang sa mga kahayupan sa sud sa Boysan Watershed. Dako kayo nagkaayuhan sir, kay dili kay kamera ang natabangan, kalingkupan natabangan tanan. Di dako kay kayuhan sa atong panahon karon. Kay mao man ay makadaot sa atong kuan kanang sa atong province, di ba? Daghan kaayong landslide, daghan kaayong kanang lunok. Dako kay katabang uya usasad kaning tubig na birwan jud na. Nakinahanglan na kay kahoy, kay wa kay kahoy, wa kay tubig. The actions taken by the LGU so through the Republic Act 9486, so which is the Central Cebu Protected Landscape or CCPL Act of 2007. So to ensure the protection, the conservation and the rehabilitation and sustainable of Central Cebu Protected Landscapes. Iisa lang ang ating mundo. Wala itong reserba. At kapag ito'y nasira, hindi ito basta-basta mapapalitan. Hindi lang sa kamay ni Tatay Guillermo at Nanay Leticia nakasalalay ang pangangalaga sa kalikasan. Lahat tayo may bilang at responsibilidad na ingatan, pangalagaan at mahalin ang mga ito bago pa mahuli ang lahat tulad nila. Kaya mo rin bang maging kaibigan ng kalikasan? Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash. Pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara every day. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, A Love to Lash.